Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon mga tol sa Muti Yamaha 3S. Dito lang located sa Aldevinco Street, Purok Tagumpay, Alabel, Sarangani. Kung bakit tayo nandito? Dahil dumating na yung kanilang pinaka-latest na Yamaha Sniper 155. Ito mga tol ay 2024 ABS na version. So dalawa po yan, ang ating ABS version at yung ating standard version. Kung mapapansin nyo mga tol, sa kanyang front face pa lang, talagang lumabas na yung pagkamaskulado na ito. Saka pagka-aggressive. May konting pagbabago lang dito sa kanyang front face. At yan, kung makikita nyo, yung kanyang V-shape, meron na siyang long layer. So unlike dun sa ating previous, plain lang po siya dito. Tapos pagdating naman dito sa ating visor, at meron siyang glossy black na kulay. Meron din siyang butas dito. At syempre, yung ating low beam. Tapos pagdating dito sa kanyang ibaba, kung mapapansin nyo yung kanyang decals dito, sa previous, meron siyang full na decals dito. So dito sa ating update na sniper, so meron na siyang cut, merong sniper dito. Pagdating naman dito sa itaas, meron siyang ANS, clutch, assist, and sleeper. Siyempre yung ating daytime running light nandito pa rin. And yung ating high beam na ilaw. So nagbibigay siya ng dagdag angas at forma. At talagang palaban itong ating Yamaha Sniper 155. Lalong-lalo na itong ABS na kayang-kaya na sumabay sa mga advanced tech na inilalabas ngayon ng ibang brand. So nagustuhan ko rito mga tolo, yung kanyang color partition talagang nagbe-blend siya. So dito sa itaas glossy, pagdating dito sa kanyang front face sa gitna, meron siyang matte black. Tapos pagdating naman sa ating front fender, meron siyang glossy black na kulay. At meron siyang sticker ng Yamaha rito. Pagdating naman dito sa ating side ng front fender, so yan, makikita natin yung sticker ng ABS or yung anti-lock braking system. So hindi mag-lock yung ating disc brake kapag tayo ay nag-sudden brakes. So ayos na ayos yan at safe na safe. So pagdating naman sa ating suspension, syempre same pa rin. Traditional telescopic fork. At dito yung ating wheels, syempre ito ay naka-cast wheel. Tapos ang kagandahan dito, meron siyang decals dito sa kanyang mugs, no? 155R, tapos may kulay na combination ng white, gray, and then black. Napakaliit lang. Pero kitang-kita mo, napakadetalyado. Tapos yung ating brand naman ng gulong, syempre naka-IRC. At ito ay tubeless. Meron siyang size na 90 by 80 by 17 inch. Ang napakaganda lang dito, yung kanyang disc brake, mas pinalapad na ni Yamaha, no? Kitang-kita mo na. So, nagbibigay siya ng dagdag forma rin dito sa kanyang harapan. At syempre yung kanyang braking system, dual path piston caliper. Tapos naka-ABS yung kanyang harapan. Pagdating naman dito sa kanyang loob, syempre makikita natin yung kanyang busina and yung ating radiator. Punta naman natin yung side fairings. So ito mga tol, meron siyang matte black na kulay dito. Napaka-smooth ng kanyang kulay at yung kanyang pintura. At dito meron siyang napakalaking logo ng Yamaha rito. Tapos merong decals na may hati na sniper ang nakalagay. So ito meron siyang kulay ng black, silver metallic. So ganoon din sa kanyang fuel injection. Tapos dito po tol, pagdating naman dito sa kanyang other fairings. So ito, meron siyang extended na decals dito. Tapos may combination din siya ng glossy black dito sa kanyang gitna. At may sticker ng BBA, Variable Valve Actuation. Equip pa rin siya ng BBA mga tol. So ito, mas minamaximize niya yung torque simula sa kanyang low to high RPM. So yan ang napakagandang ginagawa ng ating BBA. At ang kagandahan niyan, mas malakas dahil kanyang dalawang camshaft na nagpapalitan. Dito sa ibaba, meron din siyang sticker ng Yamaha dito. Meron siyang nakalagay na DIASI. Tapos 6-speed. Siyempre, naka 6-speed manual transmission. Na kanyang engine, ito ay merong 155 cubic centimeters or kaya niya mag-generate ng 17.7 horsepower at 9,500 RPM. Kaya naman niya mag-generate ng torque ng 14.4 Nm at 8,000 RPM. Sa kanyang bore and stroke naman, meron siyang 58 by 58.7.
Sa kanyang wet weight, ito ay merong 121 kilograms. Sa kanyang ground clearance naman, pagitan po yan ng ilalim ng makina, papunta sa kanyang sahig. Ito ay merong taas na 150 millimeter. Instrument panel, the same pa rin. At ito ay merong fully digital sa kanyang instrument panel. Ang kagandahan lang dito mga tol, no? Meron siyang negative na backlight sa kanyang instrument panel. So talagang mas kitang-kita natin habang tayo ay bumabiyahe. So meron din siyang buttons dito. Tapos may logo ng Yamaha. And pagdating naman dito sa ating gilid, syempre dito nakalagay yung ating kabitan ng side mirror. Tapos sa kanyang switches naman, meron siyang high beam and low beam, passing light, and yung kanyang turning signals na switch. And yung kanyang busina. Ating sa kabila, yung kanyang kill switch, and yung kanyang hazard light. So itong hazard light magagamit natin for emergency. And di rin mawawala syempre yung kanyang ignition starter. Wala po siyang kick starter. So yan, ang kagandahan lang dito, kahit wala siyang kick starter, so meron pa rin siyang voltmeter para sa kanyang battery. Siyempre dito sa ating R version ng Yamaha Sniper 155, ito ay naka-keyless. At meron siyang integrated na seat opener dito sa kanyang gilid. Dito naman sa kanyang left side, syempre yung kanyang USB or yung ating universal socket. Bibilan natin siya ng USB ready sa aftermarket or sa online store para good to go na itong kanyang charging port. Yung kanyang upuan mga tol, napakaganda rin. Yung kanyang stitches, napaka-solid at talagang napakapal ng kanyang tahe, no? Tapos ito, meron siyang dalawang tone dito. Meron siyang mga dotted or mga spots na design dito sa kanyang rider at dito sa ating OBR. Pagdating naman dito sa gitna, meron siyang plain at napaka-smooth na seat cover, no? So yan po ang pagkakaiba sa ating standard at dito sa ating R version. So ipapakita ko sa inyo mga tol yung upuan ng ating standard. So yan, ang upuan ng ating standard version. So meron din siyang dalawang tone, yung smooth at dito yung dotted na design ng kanyang seat cover. So wala nga lang siyang partition dito sa kanyang gitna. Ito ay merong 5.4 liters na fuel tank capacity. Ganun pa rin, no, sa ating previous. So ang kagandahan lang dito, napakatipid niyan sa kanyang gasolina dahil ito ay naka-fuel injected. Nag-average ng 45 to 50 kilometers per liter. Napakaganda. Naka-aluminum pa rin yan. And color black yung kanyang kulay. At ito ay equipped ng assist and slipper clutch. So para mas smooth yung pagpapalit natin ng gear. Siyempre ito ay naka-monoshock via swing arm. At ito yung ating mudguard. Nakakabit siya dito sa ating chain cover. Tapos dito yung ating gulong na napakalapad. So napakaganda na ito. Lalong-lalo na kapag tayo ay magko-cornering or magbabanking. So ito naka-IRC ang kanyang brand. At ito ay merong sukat na 120 by 70 by 17 inch. At ito ay tubeless. Sa kanyang braking system naman sa likuran, syempre ito ay walang ABS. Ang ABS lang nito, syempre sa ating harapan, naka-install. Naka-single channel ABS lang po siya. At dito sa ating braking system, meron siyang single pot piston caliper na may Nissin brand. At meron siyang kulay gold. Tapos ito yung ating plain disc. So yan, napakaganda. At talagang nagpa-pop out yung kulay ng ating caliper dito. Napaka-neat lang ng kanyang taillight dito. Napakaliit lang, para siyang pang sports bike yung datingan. At ito ay naka-fully LED. So asahan natin na mas malakas to. At syempre lalong-lalo na sa gabi. And napakatipid din pagdating sa kanyang konsumo ng baterya. Sa kanyang signal light naman, ito naka-expose siya, nakakabit siya dito sa ating rear fender. At ito, meron siyang flexible at naka-bulb type ng ating signal light. Ito yung ating plate light para mas visible yung plate number, lalong-lalo na sa gabi. Siyempre, with added visibility, yung ating reflector dito sa itaas. So yun sa mga nagtatanong ng seat height na ito, yung ating Yamaha Sniper 155 na ABS version. So ito mga tol ay merong taas na 795 mm. At ito, sasakyan ko ang ating Sniper. At ako ay merong height na 5'10". Matitignan natin kung abot-abot pa yung ating paa. Well, lapat na lapat yung ating paa sa ground. At
At yung ating feeling dito sa kanyang handlebar, syempre naka-upright position yung ating driving wheel dito. Kapag tayo ay naglo-long ride, syempre naka-upright position. So mas relax yung ating katawan habang tayo ay bumabiyahe kahit malayo. And dito, para sa height preference, para dito sa Yamaha Sniper 155. So ang height preference ko para dito ay 5'3". Siyempre medyo tip-toe lang yung mga height na 5'3". So yun lang ang ating height preference para dito sa Sniper 155. So yun sa mga nagtatanong ng price at siyempre yung kanyang installment plan para dito sa ating Yamaha Sniper na ABS at yung ating standard na Sniper. So ibibigay natin yan sa inyo para alam ninyo at meron kayong idea kung ano ang pipiliin ninyo sa dalawa. So para dito sa ating 155R na ABS version, so meron siyang kabuuang presyo na 147,900 pesos para sa ating Sniper 155R ABS version. Siyempre kung uutangin nyo naman ang motor na to, meron kayong minimum down payment na 8,600. Siyempre with insurance yan ng 6,000 pesos. So ang total niya 14,600 pesos ang inyong babayaran. At sa kanyang 6 months na terms, 26,195 pesos. At sa kanyang 9 months, 18,225 pesos. At sa kanyang 1 year naman, 14,256 pesos. 18 months, 10,318. Sa kanyang 2 taon, 8,379 pesos. Sa kanyang 30 months, 7,240 pesos. At sa kanyang 3 years na installment plan, meron kayong monthly amortization na 6,500 pesos. With rebates ng 200, so magiging 6,300 na lang siya, no? Siyempre, depende yan kung maaga kayo makapagbayad para dito sa ating Sniper 155R ABS version. Dito naman tayo sa standard version, siyempre, ng Sniper 155. At ito, meron siyang kabuang presyo na 127,900 pesos sa ating standard dyan na version ng Sniper. Meron siyang minimum down payment na 8,600 pesos, siyempre with insurance na karagdagan. At meron siyang 5,500. So meron siyang kabuang presyo na 14,100 pesos ang inyong down payment. Kasama na dyan yung insurance. At syempre sa loob ng kanyang 6 months na terms, kapag inutang nyo ang motor na to, meron kayong monthly amortization na 22,503 pesos. Sa kanyang 9 months naman, 15,657 pesos. At sa kanyang 1 year, 12,247 pesos. 18 months, 8,864. Sa kanyang 2 years na terms, meron kayong monthly amortization na 7,198 pesos. Sa kanyang 30 months, 6,220 pesos. At sa kanyang 3 years na terms, 5,584 with rebates na 200 pesos. So magiging 5,384 yung inyong babayaran buwan-buwan. So kapag maaga kayo nakapagbayad, syempre para dito sa ating Sniper 155 na standard version. So yan po ang dalawang presyo ng ating standard at yung ating ABS na Sniper ng Yamaha. So yun lang po mga tol, at sana nagustuhan ninyo ang ating feature sa vlog na to. Walang iba kundi ang bagong Yamaha Sniper 155R na ABS version. At syempre yung kanilang standard version ng Sniper. Salamat sa Muti Yamaha 3S. Thank you po. Alright, thank you. So yun lang mga tol, at ano pang hinihintay ninyo? Dito lang yan sa Muti Yamaha 3S, dito lang sa Alabel. Punta na po kayo at bumili ng kanilang napakabagong motor. At syempre, marami kayong pagpipilian. Maraming salamat. Magandang umaga. Let's go.